sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Simulan natin ang ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos Ama, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Pinanuntunan tayo ng araw mabuting balitang humuhubog sa ating pagkatao, sa buhay pananampalataya at sa misyon ng simbahan. Pinapahalagahan natin ang pag-ibig ng Diyos na siya nagbibigay halaga at kahulugang palatuntunan sa buhay natin lahat. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak, ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal,
luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip, at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso, at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad na nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pat hindi makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito ay yaong tipak na batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang pangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilat papurihan ang poon magpakailanman. Dakilat papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makakakita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na makagilagilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bago dumating ating Panginoong at hanggang sa kanyang pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, nabibilang sa loob ng 300 taon na ang maigting pagkatakot ng tao sa kanilang mga tinatanggap na mga bali-balita na hindi maglalaon at magugunaw na ang daigdig. Ang ilan natatakot, at naghahanap sila ng kalutasan upang hindi mamatay o kaya makatagpon ano pa mang uri ng sakuna. Kanilang nilalarawan kung paano mangyayari ang mga bagay na ganito magugunang mundo at marami pang palatandaan. Kaya nung dumating ating Panginoong Kristo, nasa loob siya ng ganitong pagkalito, gulumihanan ng mga tao, nagbabalisa sila, ano na ang mangyayari kapag magugunaw na ang daigdig at balibalita, hindi maglalaon at magwawakas na ang daigdigan. Pinapakita sa ating mabuting balita na ang kahulugan, ang buhay ay mayroong patutunguhan, may simula hanggang sa wakas. Ito yung tawag nating uri ng buhay na tinitingnan natin kung paano ang naging simulain at kung paano ito magwawakas. Tulad ng nilikha ang daigdig sa simula at maghihintay kung ano magiging wakas. Itong alituntunin ng ating buhay, itong pinagiging pamantayan ng ating buhay, kung may simula ay may wakas. Hindi na mauulit sapagkat natapos na sinimulan na at magwawakas nga. Dito rin nanggaling ang salitang may forever ba? Sapagkat may pagwawakas sa isang simulain, napakadaming mga kontrobersiya at maraming paliwanagan itong mga pahayag. May forever ba? Kaya ito nga ito yung mabuting balita upang sabihin, wala. O sabihin na meron. Bakit hindi? Nasa level ng inyong pagpapaliwanag kung meron talagang forever. Pero para sa ating Panginoong Kristo, merong forever talaga. Di ba? Hindi maayaalis yan. Tulad ng kanyang pag-ibig, forever ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi magmamaliw, hindi ito
Hindi ito dapat na pag-alinlanganan o hindi dapat talikuran, kundi lalo pa itong pahalagahan nating mga mananampalataya. Kaya sasabihin na ating Panginoon bakit hindi magwawakas yan, itong templong pinalamutian ng lahat na nagambaga ng mga tao, ang mayayaman ng mga Hudyo upang magkaroon ng magandang paghubog itong templo ng Diyos na itong kanilang sinagoga na papalumitian at sa lahat-lahat darating panahon na walang bato na nasa ibabaw ng kapwa bato. Masyado itong exaggerated itong sasabi ni Kristo, even to that extent na talagang may pagwawakas sa talagang ang wakas ay hindi na pwedeng magsimula pa uli o hindi na pwedeng umikot pa sa ikalawang pagkakataon tulad ng mga alam ng iba na merong reincarnation daw. Hindi mo tayo naniniwala dyan sapagkat ang paniwala natin may simula, may wakas. Doon sa templo, nangyari nga ang mga pagwasak ng templo noon, pero hindi naman totally na talagang may bato na nasa kapwa bato pa, na mayroon pang konting depensa. Sapagkat, year 70 AD, sa taong 70 taon pagkalipas ng pagpapakasakit, kamatayan muli pagkabuhay ni Kristo, naganap na nga ang pagwasak ng templo. At ang mga tao na bubuhay pa noon, binalika, sabi ni Kristo, mayroong bang ganitong paliwanag si Kristo. Darating ang panahon, itong templong itong magandang pinalamutian na mga dekorasyon na ito ay guguho at walang batong matitira sa ibabaw ng bato. Ngunit sasabi na ating Panginoon, mangyayari at mangyayari mga bagay na ito, yun ang gusto niyang ipahayag. Kaya sa mga direktamentong nagtatanong, kailan po maggugunaw daigdig? Kailan po? At may katanungan pa, paano kami mabubuhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan, nakakaroon sila ng magkaibang level na kanilang pangunawa upang sabihin, kailan mangyayari pag gumuho ang daigdigan at talagang darating ang kamatayan? Gusto ko pong mabuhay na walang hanggan. Ikaw po ang buhay na walang hanggan. Yun ang kanilang nasa isipan. Paano sila manatiling buhay kahit na magunaw ang daigdig? Kaya marami nagtatanong sa ating Panginoon Kristo tungkol sa buhay na walang hanggan. Iba naman ang binibigay ni Kristo, kahulugan ng buhay na walang hanggan. Isabihin, buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos Ama, sapagkat ang Diyos ay may buhay na walang hanggan. Makapiling ng Diyos dito pa man sa balat ng lupa. Yun ang hindi niya nila maintindihan sapagkat nagugulumihaan na, tatakot, magugunan daigdig, pero gusto pa nilang mabuhay. Kaya noong araw din, noong mga panahong iyon, sasabihin mga tao, ano pa ang kahulugan ng pagtatrabaho? Huwag na lang tayo magtrabaho, total, magugunaw din naman ang daigdig. Kaya sinabi ni San Pablo sa pahayag sa mga taga-Thessalonica at kaya sinabi, ang hindi nagtatrabaho, huwag kumain, hindi kakain. Kumain ka at magtrabaho ka. Kaya sabihin na, tuloy pa rin ang gawain natin. Tuloy pa rin ang pagtatrabaho. Tuloy pa rin ang ating pang-araw-araw na misyon sa buhay na ito. Darating at darating yan. Bakit ang hindi? Pero mahalaga, paano ka nabubuhay sa araw-araw? Paano mo binibigyan ng halaga ang matuwid na pamumuhay sa araw-araw? Paano ka umiibig at nagbibigay halaga sa dakilang daatas ng pag-ibig ng Diyos na ito'y pang araw-araw na gawain? Oo, at alam natin na magwawakas sapagkat may simula hanggang may wakas. Sa bawat buhay natin, sa bawat yuto ng buhay natin, sa araw-araw, iisa ang ating pinahahalagahan. May Diyos na pinananaligan. May Diyos na kumakalinga, sumusubaybay, pumapatnubay, nagpapatawad. At ang buhay mo'y nakatutok sa maka-Diyos na buhay sa ilalim ng kanyang mapagpalang pag-aaruga. Hanggang sa dumating ating Panginoon Kristo, hinihintay natin sapagkat babalik ang ating Panginoon Kristo upang tayo'y hukuman. Last judgment na yan eh. Kaya ibig sabihin, darating si Kristo. Pero ang mahalaga ay nakahanda tayo. Sa kaya mga direktamentong tanong ng mga tao, kailan mangyayari ang paggunaw na daigdig, wala man sinasabi ang ating Panginoon Kristo.
upang sabihin din niya ng talagang tuwiran sa mga tao, ni ako hindi ko rin alam kung kailan ang Ama sa langit lang nakababatid para lang mawala ang mga usap-usapan ng mga tao. Pero ibinaling ni Kristo sa huling bahagi na ating mabuting balita ang pagdating ni Jesus. Na bago pa dumating si Jesus, marami ng mga panukala, scam, ika nga, upang sabihin, darating na ang Mesyas, ito na ang Mesyas. Huwag kayo daw maniwala sa ganung mga bagay, sapat hindi pa darating ang ganitong uri ng pagwawakas. Maghintay na lamang kayo at ang mahalaga, maghanda kayo kung sakali man dumating. Naganap po na ang magandang buhay ng pag-ibig ng Diyos sa iyong mga pang-araw-araw na obligasyon sa buhay, sa iyong pang-araw-araw na gawain, pang-araw-araw mong buhay, at sa araw-araw mong buhay, bigyan mo ng pagpapahalaga at pagtatangi ang Diyos sa larangan ng iyong pananampalataya. Pero sabihin natin, ito pa panalangin natin, kung darating man ang wakas na daigdigan, ang katanungan, nakahanda ka ba na talagang ang buhay mo'y ilagay mo sa buhay na walang hanggan? Sapagkat ang Diyos ay may buhay na walang hanggan, ikaw ba ay karapat-dapat na makapiling ng Panginoon, ng Diyos Ama na may buhay na walang hanggan? O ano ngayon ang dapat mong ganapin sa araw-araw, sapagkat ang araw-araw buhay ang mas mahalaga, na kung dumating man ang wakas, nakahanda ka sa gantimpalang ihandog sa iyo ng Diyos, puspos ng biyaya at kaluwalhatian sa langit ang makikita mo, upang sa gayon nagawa mo na ang iyong tungkulin, nabigyan mo na ng pagpapahalaga ang matuwid at maayos na pamumuhay, naglingkod ka sa Diyos at sa iyong kapwa, at ang lahat ng iyong sinasampalatayanan nagkaroon ng halaga at kahulugan magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig dito tayo sa Diyos sa lahat na ating mga kailangan. Ibig natin mapanuto sa buhay na ito. Ibig natin magampanan ang pagsunod natin sa Diyos palagian, sa Kanyang kalooban. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pastol naway ganap na may ukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at mga guro naway maging buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay na pwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon naway makatagpo ng kapighatian at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya Ama, pakapatnubayan mo kami sa mabuting buhay upang lang natin makita ang nilalandas mo para sa matuwid naming buhay at pag-asa sa hanggang kinabukasan. Hagdan mo kami ng lahat na katugunan sa aming pagsusumamong ibig naming makita, marating at mabigyang halaga namin sa buhay na pang-araw-araw. O nga't may simula pero may wakas, pero sa pang-araw-araw ng buhay ay mahalaga kung paano kami ang sasabuhay na dakilang mong pag-ibig at tunay na paglilingkuran din namin para sa aming kapwa. Kaya itong aming mga kahilingan, ibig natin makamit sa buhay, ang iyong dakilang pagpapala ipinapahayag namin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak at ng banal na Espiritu
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating mapaunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling no ang lahat ng umiiral ay ilong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na biren, naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamti ng sambayanang banal para sa iyo. Pinagtisan niyang iyunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang Asan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pigtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak. Kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, kay Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Buhay na walang hanggan mapasa atin nawa palagian sa ating buhay sa araw-araw na hinuhubog sa dakilang pag-ibig ng magkapal. Ating ay awitin ang panalangin tinuro sa atin, ating Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo na magpanang pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa pagpapala ng buong may kapal. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating panalangin. Sa pagwawakas nito, ito rin ang magbibindisyon sa atin sa ating gawaing kabanalan. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar.
Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalis at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
manum de cielo, prestatis Diei. Omne declamentum in sia bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ida nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ng altar. Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin,
Ligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.